Wano was a disaster. And nobody wants to admit it. Paano kung sabihin kong, ang pinaka-hype na arc sa One Piece, ay siya ring pinaka-disappointing? Mahigit 700 chapters ng build-up. Mahigit 20 taon ng paghihintay, merong Kaido, Samurai, Oden, Momonosuke, ang bansang Wano. Pero pagkatapos ng lahat ng iyon, talaga bang na-deliver ng Wano, ang ipinangako nito? O isa itong napakalaking oportunidad na nasayang? Panoorin hanggang dulo, dahil may mga puntos dito na baka magpabago sa pananaw mo, tungkol sa Wano arc. Pero bago yan, like, subscribe at share. Kung isa kang tunay na One Piece fan, hindi mo ito dapat palampasin. Ang Wano arc, ang pinakamahabang arc, sa buong One Piece. Ito rin ang arc na may pinakamatagal na build-up, sa buong serye bukod sa One Piece, Treasure mismo. Mula pa noong Drum Island, hanggang sa laban kay Kaido, halos 2 dekada itong inihanda ni Oda. Pero nang matapos ang lahat, bakit marami pa ring fans ang nakaramdam ng pagkadismaya? Sa video na ito, himay-himayin natin ang bakit sobrang taas ng expectation sa Wano. Ang mga pinakamagagandang parte ng arc. Bakit napakahusay ng Oden flashback? Ang problema kina Momonosuke at Akazaya 9. Bakit maraming karakter ang tila walang silbi? Ang fake deaths at tunay na deaths. Ang malaking problema kay Kaido bilang villain. At bakit para sa marami, ang Wano ang pinaka-disappointing arc sa One Piece? Ito ang pinaka-detalyadong pagsusuri sa Wano arc na mapapanood mo. Kung gusto mo ng malalim na One Piece analysis, lore, theories at reviews, siguraduhin nakasubscribe ka. One Piece, Most Disappointing Arc Explained. Sa loob ng mahigit 2 dekada, isang pangalan ang paulit-ulit na binabanggit sa One Piece. Ito ay ang Wano. Isang bansang puno ng samurai. Isang lugar na konektado sa Void Century. At tahanan ng pinakamalakas na nilalang sa mundo. Si Kaido. Sa loob ng daan-daang chapters, paulit-ulit itong binabuild up ni Eiichiro Oda. At habang lumilipas ang panahon, lalo lamang tumataas ang expectations ng mga fans. Dahil kapag mas matagal ang build-up, mas malaki ang kailangang payoff. At dito nagsisimula ang problema. Hindi dahil pangit ang Wano. Hindi dahil wala itong magagandang eksena. Kundi dahil matapos ang lahat ng hype, pakiramdam ng maraming fans, ay hindi nito lubusang natupad ang ipinangako nito. Pero bago natin pag-usapan ang mga problema, simulan muna natin sa mga bagay na tunay na gumana. Una sa lahat, ang Oden flashback. Ito marahil ang isa sa pinakamagandang flashback sa buong One Piece. Ipinakita nito kung bakit napakahalaga ni Oden sa kasaysayan ng Wano. Mula sa kanyang paglalakbay kasama si Whitebeard, hanggang sa pagsama niya kay Roger, at sa kanyang maalamat na kamatayan. Ito ang klase ng storytelling na nagpapaalala kung bakit mahal natin ang One Piece. Sunod naman ay si Momonosuke. Bagamat maraming problema ang kanyang character arc, hindi may kakaila na ang kanyang deklarasyon bilang bagong shogun ng Wano, ay isa sa pinakamakapangyarihang eksena sa buong arc. Mula sa isang batang takot na takot, hanggang sa isang leader na handang akuha ng responsibilidad ng buong bansa. Isa itong satisfying na character growth. Ngunit dito rin lumilitaw ang malaking tanong. Kung ganito lamang pala ang magiging kwento ni Momonosuke, bakit kailangan pa siyang ipakilala ng napakaaga? Halos 400 chapters siyang kasama sa kwento. Ngunit ang tunay niyang development, ay nangyari lamang sa huling bahagi ng Wano. At dito pumapasok ang pinakamalaking problema ng arc. Sobrang daming karakter, napakaraming subplot, napakaraming ideya. Ang Wano ay umabot ng halos 150 chapters. Mas mahaba pa kaysa sa maraming buong manga series. Ngunit sa kabila nito, maraming karakter ang halos walang impact. Tingnan natin si Carrot. Matagal siyang kasama ng Straw Hats. Ngunit ano ba talaga ang kontribusyon niya sa kabuuang kwento? Napakakaunti. Paano naman ang ilan sa Akazaya 9? Kung tatanungin mo ang maraming fans ngayon, malamang hirap silang ilarawan ang personalidad ng ilan sa kanila. Hindi dahil masama ang pagkakasulat, kundi dahil kulang ang oras para ma-explore sila. Lahat sila ay may iisang layunin. Patayin si Kaido. At dahil pare-pareho ang kanilang motibasyon,
nagsisimula silang maghalo-halo sa isip ng audience. Pag-usapan naman natin si Denjiro. Isa siya sa pinakamalaking nasayang na potensyal sa buong arc. Isipin mo, isang tao na nabago ang buong pagkatao dahil sa matinding galit at kalungkutan. Nagbago ang mukha, nagbago ang personalidad, nagbago ang buong buhay. Napakalakas nitong konsepto, ngunit halos hindi ito nabigyan ng sapat na focus. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit maraming fans ang nakaramdam ng pagkadismaya. Napakaraming magagandang ideya, ngunit kakaunti ang tunay na na-explore. At kapag pinag-usapan ng disappointment sa Wano, hindi maaaring hindi pag-usapan si Kaido. Dahil sa loob ng maraming taon, si Kaido ang pinakahinihintay na kontrabida. Ang taong kinatatakutan ni Doflamingo. Ang Emperor ng Dagat. Ang pinakamalakas na nilalang sa mundo. Ngunit nang dumating na ang oras para lubusan natin siyang makilala, maraming fans ang nakaramdam na kulang. Oo, may mga interesting siyang ideya. May mga misteryo sa kanyang pagkatao. May mga subtle details. Pero para sa maraming mambabasa, hindi sapat iyon. Dahil kapag ganito kalaki ang build-up ng isang karakter, inaasahan ng audience, na magiging isa siya sa pinakamahusay na villains, sa buong serye. At para sa ilan, hindi iyon nangyari. Pagkatapos ay mayroon pang problema sa mga kamatayan. Matagal nang kilala ang One Piece, sa fake-out deaths. Ngunit sa Wano, tila samobra ito. May mga karakter na dapat ay namatay ngunit nabuhay. At may mga karakter namang namatay, nang tila walang sapat na emotional payoff. Dahil dito, bumababa ang tensyon ng mga eksena. At kapag nawawala ang tensyon, nawawala rin ang impact. Ngunit sa kabila ng lahat ng kritisismong ito, hindi pa rin masasabing masamang arc, ang Wano. Sa katunayan, marami itong kahangahangang sandali. Mahuhusay na laban, mahuhusay na visual moments, napakaraming lore revelations, at ilan sa mga pinakamatinding eksena sa buong One Piece. Ang tunay na problema ng Wano ay hindi dahil ito ay pangit. Ang tunay na problema ng Wano ay dahil sobrang taas ng expectations. Kapag mahigit 20 taon mong binabuild up ang isang bagay, halos imposible nang maabot ang lahat ng inaasahan ng audience. At marahil yun ang pinakamalaking aral ng Wano arc. Minsan, ang pinakamalaking kalaban ng isang kwento, ay hindi ang kontrabida nito, kundi ang sarili nitong hype. At ikaw, sa tingin mo ba ay masterpiece ang Wano? O ito rin ba ang pinaka-disappointing arc sa buong One Piece? E-comment mo ang iyong opinyon sa ibaba. Hanggang sa susunod nating One Piece analysis. Ako'y nagpapaalam. At ang tanong, talaga bang naabot ng Wano ang ipinangako nitong alamat? Kung aalisin ang 50% ng mga side characters sa Wano, mas gaganda kaya ang arc? O kailangan talaga sila para maging epic ang laban kay Kaido? Comment your answer. Babasa ako ng mga pinaka-astig na opinyon.